Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lukaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay mayroon nga pong kinalaman dito sa mga isiniwalat hinggil po sa magiging kasal ng Kim Pao. Ayan, grabe naman nga itong mga chika na to guys. Nako, dapat tutukan po ninyo yan hanggang dulo. Pag-uusapan po natin yan maya-maya. Pero bago po lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And ngayong gabi, unahin natin pong pag-usapan ang mga komento mula sa ating mga taga-subaybay hinggil sa nagdaan nating balita. So, ang first comment po natin ngayong gabi ay mula po kay Lita J. Agape. Tama po ba ako? Shoutout po sa inyo at magandang gabi. Sabi niya rito, totoo yan, si Paolo na may oras siya taksilan si Kimi kasi si Kim may trabaho. Anong malay? Wala si Kim Chiu. Ilang oras madaling magawa ng kataksilan at si Kimi masyadong busy at alam nyo na ginagamit lang niya si Kim at nagsawa na siya kay Kim. Hindi na siya ang mahal. Matupad na ang kanyang kasabutan ni Janine na i-promote lang niya ang sarili niya at may usapan sila ni Janine. Pag matapos ang kanyang anak, magpapakasal na sila. Yan at saka may nakapagsabi na nakita daw minsan-minsan si Janine at ginawa lang ni Paolo si Kim na tao-tao sa humay na hindi alam, kawawa ang ating idol na si Kimi. Kaya siguro yan ang magkasakit si Kimi at ma-stress hanggang malungpo. Hindi lang sana hingiin natin sa Diyos na hindi magkatotoo. Kim, mahal ka namin. God bless. Magdasal ka, Kim. Grabe naman yan, Ma'am Lita J. Agape, yung inyong pong comment na to. And paniniwala kasi nakakalok. Alam niyo kung ba't ako natatawa? Napaka-unbelievable kasi ng kwento. Kasi isipin mo nasaan si Echo dun sa kwento ninyo. Ginawa niyong manhid si Paolo Avellino. Tingin niyo kung ginagamit lang ni Paolo si Kim para mapasikat yung pangalan niya. Tapos may usapan na sila ni Jay na after niyang makuha ang gusto niya kay Janine, ay kay Kim na sumikat, paasahin lang si Kim. Magsasama na ulit silang dalawa. So, paano si Echo? 'Di ba? Tingin niyo papayag si Paolo Avellino na titikman-tikman lang ni Echo si Janine kung magkarelasyon talaga silang dalawa, hahayaan niya mag-travel yung dalawa, magpasarap sa buhay. Napasobra na ata yung panonood niyo ng pelikula. Hindi naman ganun si Paolo Avellino na yung girl niya, hahayaan niya na na lang sumama sa iba, mga ganyan, at gawin ang lahat ng naisin. Di ba? Grabe yung, hindi niyo ba naiisip yung mga bagay na yon? Grabe, pasobra na yung panonood yun ng palabas. Grabe yung mga drama-drama sa hapon. OMG. Hindi na po makatotohanan. So kung iniisip ninyo na kami po ay may stress dito na baka nga niloloko lang ni Pao si Kim, baka nga pinapaasa lang, tas ang totoo may relasyon sila ni Janine. Ay nako, nakakatawa na lamang po yung ganyan. Grabe, napapaniwala nyo na po yung sarili nyo sa sarili nyo kasinungalingan. Anyway, let's move on naman po sa komento ni Latin Home Hunter. Sabi niya, Miss Gandara, malaking blessing yan if buntis nga si Kim. Tuwang-tuwa ang lahat ng mga fans all over the world. Sana tuwin na nga yun. Napakaswerte ang magiging mga baby ng Kim Pao dahil gustong gusto na makita ng lahat na makita na. Kim Pao forever, God bless and take care always. So, di ba? Mga bashers na dinig nyo yan.
hindi ninyo maiinis ang Kim Pao fans dahil po sa mapanira ninyong mga bali-balita kay Kim Chulek, buntis, etc. Kasi yan pa po ang pangarap ng mga Kim Pao fans. Dinadalangin pa nga nila na magdilang anghel kayo at naway kambal pa. Naalala ko na naman yan, nabasa kong minsan na grabe daw yung kambal ng Kim Pao. 'Di ba? Wala pa man sila, pero sikat na. Anyway, thank you so much po sa comment, Latin Home and Hunter. And dumako naman tayo sa comment ni Ma'am Natividad Duruin. Magandang gabi. Sabi niya, napansin na hindi maayos ang Kim Jenny. Please, huwag niyong pagsamahin. So, alam, hindi maganda. Mag-away lang ang mga Kim Pao fans and Ekonin. Ayan. Akala ko sinong Jenine pala. Okay, Janine. So, ayun, wag daw po sanang pagsamahin yung apat dahil magkakanda-away-away lang po talaga at walang katapusan na fan war to pag nagkataon na. And ganun talaga ang kalalabasan na hindi po malabong mangyari, na ganun po talaga ang mangyayari, na magkakadaaway-away po talaga. Ngayon pa nga lang po, pinagtatalunan na, 'di ba? And sana naman po ay huwag pong sakyan yung ganyang ideya. Nako na, kumbaga, iniisip pala ng Kim Pao fans na babad trip na po sila. Anyway, dumako naman po tayo dito sa video ni Chinita Princess na kung saan nakapagpakaba ng marami. Ayan, grabe, akalan po namin ng lahat kung ano ng announcement ni Chinita Princess ang kanyang sasabihin. Akala po ng lahat, eto na yon may sasabihin na si Chinita Princess. Pero, tungkol po pala ito sa kanyang Shopee PH endorsement. And since tayo po nagmamahal kay Chinita Princess, ipo-promote na rin po natin yan. So, narito nga po ang post ni Chinita Princess. Okay? This is my story. O, diba? Diyan pa lang, talagang nahook na agad ang mga fans. Kala ng lahat ay kung ano na. But anyway, eto po ang kanyang kwento. Akala mo drama, VIP story pala. Real talk, ang sarap mag-shopping kapag hindi ka stress sa gastos. That's why I love Shopee VIP. It's Shopee's way of making every checkout more sulit. Free siya for the first month, so you can try to risk-free. Tapos, everyday na may free shipping with no minimum spend, yes, kahit small items lang. On top of that, by extra 20% of vouchers daily. Hindi lang siya about discounts. It's about shopping na mas relax, mas guilt-free, at feeling mo talagang VIP ka. Mas marami kang nabibili, mas konti ang binabayaran mo. And may surprise delivery pa sa pinto. Become a Shopee VIP now for free for first month. Shopee Smart, Besties, at Shopee PH. Wow! Ang kinaganda nito guys ay 1 month mong matatry po ang VIP or Shopee VIP dahil ayun, nakaano po siya para matry po ng lahat. Naka-Shopee VIP free for 1 month. Bongga, 'di ba? So, masusubukan mo kung talagang sulit na sulit. Kaya try nyo na, malay nyo magustuhan nyo rin at maging Shopee VIP na kayo for the rest of 2026. Anyway, mabalik po tayo doon sa pag-aalala po ng mga fans. Kung saan eto nga, sabi dito, akala ko pa naman kung yun na, ha. Over na over lang yung nasa isip ko pala. Naku, wag kayong mag-alala dahil lahat tayo, since lahat tayo excited talaga, syempre, alam niyo na yun. Yun lahat ang ating nasa isip. Pero okay lang yun. Good news pa din naman. Ito pong in-announce ni Chinita Princess.
Samantala, narito naman po ang pasabog ni Ma'am Norma Dayag. Tungkol po sa detalye ng kasal ng Kim Pao, isiniwalat po niya na kung saan, sa Cebu nga daw po ito gaganapin and bula daw po ito kay Ate Twinkle. So nakakatuwa naman kung legit na kay Ate Twinkle at sa Cebu gaganapin kasi importante yung kasal mo kay talagang yung connected sa'yo. 'Di ba? Like ito yung hometown ni Chinita Princess. So maganda kung doon nga siya ikakasal. So sabi dito, ganda rin your caption, very exciting. True na they will have their vacation trip. Wow. Happy we are. Parang si Paolo ay very much concerned about kay Kim. Parang nasa honeymoon stage na sila. Gandara, ayon kay Ate Twinkle, sa Cebu daw, gaganapin ang kasal nila. God bless them both. So, di ba? Napakagandang balita. Napakaganda, lalo na kung totoo. So, abangan po natin to. Kung talagang sa Cebu, marami pong matutuwa niyan. And sure, kung malalaman po ng lahat at kumbaga ay ma-announce kung kailan yang grand wedding na yan, aba, syempre, imposible na hindi po dadagsa ang Kim Pao fans. Anyway, hanggang dito lang man nating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa susunod nating chika. Maraming pong salamat.